Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa Quezon City. Ito po ang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sandro. Bagamat taga-probinsya ang aking mga magulang, dito na ako lumaki sa Maynila. Partikular na sa lungsod ng Quezon. Kaya kung tungkol sa mga kababalaghan ang pag-uusapan natin, baka mapagtawanan lang kita ng hindi sinasadya. Nasa modernong panahon na tayo. At kung maikwento ko lang wala pang 5 kilometro may mall na mula sa bahay namin. Kaya kahit isang saglit hindi yan sumagi sa isipan ko. May kapatid si Papa, si Tita Clara. Nung nagbubuntis ang tita ko doon muna siya sa amin nakatira. Sa probinsya kasi sila nakatira. At sinuggest ni Mama na sa bahay muna siya hanggang sa makapanganak. Para hindi kami kinakabahan kasi wala siyang kasama. Unang-una, yung asawa niya ay nasa abroad. Pangalawa, malapit kami sa mga pangunahing pangangailangan kagaya ng ospital. Kaya nung mga malapit ng mga anak si tita, doon na siya sa isang kwarto, sa bahay muna tumira. Para kung may emergency, madali namin siyang may dadal sa ospital. At isa pa, may nakareding sasakyan sa bahay. At madaming marunong mag-drive. Kasama na ako doon. Kaya anytime mga anak si tita, may maghahatid sa kanya sa ospital. Kaya the best yung option na napili na yun ni tita na tumira muna sa amin. Yung tita ko, nasa 30s na siya nung magka-baby siya. At laki pa siya sa probinsya kaya medyo makalumang paniniwala ni Tita Clara. Makalipas ang ilang araw sa paglagi sa amin Tita Clara, may sinabi ito kay Mama. Ate, iba pakiramdam ko dyan sa isa niyong kapitbahay. Sabi ni Tita Clara. Bakit? Anong nangyari? Sabi ni Mama. Lagi akong tinitingnan. Parang laging galit. Sabi ni Tita Clara. Lalaki ba? Tanong pa ni Mama. Babae siya, te. Yung matanda dyan. Sabi ni Tita Clara. Nung marinig ko yun, natawa na lang ako. Sa isip-sip ko, ang weird talaga nito ni Tita. Kaya sabi na lang ni Mama, wag mo na lang pansinin, baka naninibago ka lang. Kinabukasan, yun na naman ang kinukwento ni Tita kay Mama. Yung tinitigan daw siya ng kapitbahay naming matandang babae. Dahil medyo matagal na kami dyan nakatira, halos lahat ng kapitbahay namin ikilala na namin. Pero wala kaming maalalang matandang babae na dinidescribe ni Tita Clara. Kaya minsan sinamahan namin si Tita Clara nung umaga. Sinamahan namin siyang maglakad-lakad sa street namin. Kasama yung mama ko, ako, saka yung isa kong kapatid na babae.
Nang malapit na kami sa kanto, biglang napahinto si tita. Ate, yan siya. Yan sa kanto. Doon ko siya lagi nakikita. Sabi ni Tita Clara. Malayo pa lang parang umalis na agad yung matandang babae. Kaya hindi namin nakita ng maayos. Kaya napasabi na lang si mama na masyado kang uwi. Baka naglalakad-lakad lang din yung matanda. Sabi ni mama. Kaya sa kabila ng pagsusumbong ni Tita Clara hindi na lang namin to pinapansin. Malamang dahil nga sa pagbubuntis ni Tita Clara, kaya medyo sensitive siya. Kaya parang tama si mama. Mga sumunod na araw, sinamahan ulit namin si tita kasi nga buntis siya. Pero sa pagkakataong ito, nauna na silang maglakad at sumunod lang ako. Doon ulit sa street namin sila naglakad-lakad hanggang papunta dun sa kanto. Pagdating sa kanto, may maliit na intersection kasi dun. At pagdating dun nagpatuloy pa din sila sa paglalakad habang ako ay medyo nasa malayo. Nasa likod banda at humahabol sa kanila. Nang sa medyo tagong parte ng street namin, ay may nakita akong matanda. Hindi pamilyar sa akin ang mukha ng matandang babae. Ngunit kapansin-pansin, nakatuon lang ang tingin nito kung nasaan sila Tita Clara. Tila ay buong atensyon nito ay dun lang nakatuon at hindi ito napupukaw. Parang minamatyagan ang bawat kilos nila Tita Clara. Yung matandang babae maliit lamang. May kapayatan. At maputi na ang buhok nito na nakapusod. Sa sobrang tuon ng atensyon ng matanda ay hindi na nito namalaya na. Tinitingnan ko din siya. At nang medyo makalapit ako para itong nabigla. Biglaan niyang pagtingin sa akin nakita ko ang talim ng kanyang tingin. Sabay ko nito at biglang lumayo. Kaya napapunta agad ako kina tita pero hindi ko na yun sinabi at hinayaan na lang baka magpanik pa ulit si Tita Clara. Pero pagkatapos nun ibinaliwala ka na lang din. Inisip ko medyo weird lang yung matandang babae na yun kanina. Isang gabi, parang sumasakit na yung tiyan ni Tita Clara nun. Kaya natataranta na kami lahat sa bahay. Parang manganganak na si tita. Sandro! Ihanda mo na yung sasakyan! Sigaw ni mama. Pupunta na tayong ospital. Si Clara manganganak na. Kaya ako naman, dali-daling nag-start ng sasakyan. At medyo natataranta na din ako. Halos hindi na kami magkamayo sa bahay nun. Si mama ay parang hilong-talilong at si Tita Clara naman nagsisisigaw na sa sakit ng tiyan. Nung ma-start na yung sasakyan, inakay na namin si tita papunta sa sasakyan. Ako lang, si mama, saka si tita ang nasa kotse nun, papunta ng ospital. Kaya pagkalabas namin ng gate, iniready ko na at ihahataw ko na yung sasakyan. Nang papaliko na kami sa kanto ng street namin, medyo nagminor ako. Pagkakabig ko sa kanan, bigla akong nakakita ng babae na nasa kalsada. Nakaitim ito. Mahaba ang buhok. At ang buhok nito ay nakalugay.
at natatakpan ng kanyang muka. Nakatayo lamang ito sa gitna ng kalsada sa dadaanan namin. Kaya napahinto ako. Habang pinapakalma ni Mama si Tita, nagulat ito bakit ako huminto. "Oh, ba't kang huminto?" sigaw ni Mama. Kaya sabay turo ko sa harapan namin. Pagkatingin ni Mama, pati siya nagtaka kung anong ginagawa ng babae doon. Kaya pinusinahan ko yung babae. Ngunit tila hindi ito natitinag. Nakatayo lamang ito doon na medyo nakayoko. Ngunit hindi gumagalaw. "Sigawan mo nga," sabi ni Mama na halatang natataranta. Kaya binusinahan ko ulit at ibinaba ko yung windshield ng kotse sa side ko. Sabay sumigaw ako, "Ate, emergency po kami," sigaw ko. Ngunit walang reaksyon ng babae. Nakatayo lamang ito doon na parang walang naririnig. Kaya nainis na din ako, kaya kinambyo ko na yung sasakyan. Binuwelta ko na lamang para iwasan siya. Pagkaiwas ko humarang ulit sa dadaanan namin yung babaeng nakaidim. Kaya iniatras ko ulit yung sasakyan at iniwasan ko ulit siya. Pero sa isang iglap, nasa harapan na naman namin ito. Kaya napipi ko na si Mama. Ako naman nalilito na rin kasi hindi ko alam ba't kami hinaharangan ng babaeng ito. Ngunit kung paano niya kami harangan, medyo kinikilabutan ako. Pero hindi ko na yun masyadong inisip dahil lang nasa isip ko ng mga oras na yun, manganganak na si Tita. Nang maya-maya pa, habang nakatungo yung babae, biglang idinipan niya ang kanyang dalawang kamay na parang hinaharangan kami. Ngunit napansin ko na parang hindi normal ang haba ng kamay niya at ng mga daliri niya. Parang mas mahaba sa normal at mapayat at parang butot-balat ang mga daliri. At ang kuko niya ito ay mahahaba at matutulis. Habang sa ganung posisyon bigla na lamang itong tumingin sa akin. Pulang-pula ang mga mata nito na nanlilisik. Ngayon pa lamang ako nakakita ng ganung tingin na tila tumatagos sa akin pagkatao. Kakaibang takot ang naramdaman ko ng mga oras na yun. Bigla akong napakambyo pa atras at sabay tapak sa silinyador. Sobrang nervyos. Napakapit na lang si Mama sa balikot ko ng buong diin. Pagkatingin ko sa rearview mirror ay kitang-kita akong natahimik na lang si Mama at nakatingin sa harapan na nakatulala. Nakatulala ito sa takot. Kasabay doon ay ang biglang pagsigaw ni Tita Clara. Sumakit ang tiyan niya bigla. Nataranta na naman ako at napapreno ako bigla. Pagkasigaw ni Tita ay parang nahimasmasan si Mama. Ngunit patuloy ang pagsakit ng tiyan ni Tita Clara. "Nak, sa ospital na tayo!" sigaw ni Mama. Kaya sa kabila ng aking pagkataranta ay naisip ko na lang na idiretso yung sasakyan. Kung haharang yung babae, bahala na. Isa't isa na to. Kung haharang siya, bahala na. Kaya biniwilta kong muli yung sasakyan at pinarangkada kong muli ang sasakyan. Diniinan ko ang silinyador. Tinuloy-tuloy ko. Humarang muli ang babae sa kalsada. Nung malapit na ibigla ko itong iniliko at nag-iba kami ng daanan palabas ng subdivision. Sabay harurot. Kahit mga hams dun sinagasaan ko na lang sa pagkataranta. At sa kabila nun ay nakaramdam ako ng kahit papanong ginhawa dahil pakiramdam ko ay nalusutan namin ng babae. Nang biglang may lumagabog sa bubungan ng kotse.
Nagulat kaming lahat na nasa kotse at napasigaw, buti na lamang at wala kaming kasalubong na sasakyan ng mga oras na yun. Nang ilang saglit pa ay may napansin akong kamay na may mahahabang kuko sa side ng bintana ko. Nakalimutan ko palang isara to kanina. Napakahaba ng kuko nito na parang inaabot ako. Kaya napasigaw na naman ako, pati si mama. At sa sobrang takat ko, inadiinan ko ng husto yung silinyador. Todo ang sigaw ko habang nagmamaneho. Si mama ay sumisigaw din. Si Tita Clara ay patuloy din ang paghiyaw dahil sa pananakit ng tiyan. Tarantang-taranta na ako. Nang mahagip ng paningin ko ang pindutan para sa salamin ng kotse at pinindot ko yun. Sumigaw muling si mama. Sa ospital! Diretso mong ospital! Sigaw ni mama. Kaya yun nga ang ginawa ko. Pilit kong itinuon ang sipan ko sa pagmamaneho at lalo kong pinaspasan ang pagmamaneho papuntang ospital. Ramdam na ramdam ko pa din yung nilalang na nasa bubungan ng kotse, kaya lalo ko pa itong hinataw. Buti na lamang talaga at 10 oras na ng gabi noon at halos wala na din sasakyan nakakasalubong. Pagkasara ng bintana ng kotse, maya-maya pa, parang may humampas sa salamin nito. Yung kamay nyo ng nilalang ay tila binabasag ng salamin ng kotse. Napakahaba ng mga kuko nito. Nagsisigawan na naman kami sa loob ng kotse. Sila mama ay panay ng dasal habang ako ay patuloy sa pagsigaw habang nagmamaneho. Nang makita ko ng building ng hospital ay lalo ko pa itong hinataw. Ngunit kapansin-pansin na biglang nawala ang nilalang na nasa bubungan ng kotse. Hindi ko alam kung nalaglag ito o ano. Basta biglang nawala na yung bigat na nararamdaman ko kanina sa kotse. At gano'n na lamang ang tuwa ko nang makaabot kami ng buhay sa ospital. Pagkadating sa ospital ay dali-dali kami sa emergency room para kay tita. Ilang oras pa ay nakapanganak naman si tita. Laking pasalamat namin ni mama at naging maayos ang panganganak ni Tita Clara. At okay naman yung baby. Simula nun talagang nag-ibang pananaw ko sa mga ganyang bagay. Nga lang, paglipas ng ilang buwan, ay napagtanto namin na nagkaroon ng depekto ang baby ni Tita Clara. Ang sabi, umiksi daw ang dila nito at hindi nakakapagsalita. Ngayon, malaki na yung pinsan ko pero hindi siya nakakapagsalita. Inisip ni tita na may kinalaman ng aswang kung bakit nangyari yun. Ako naman, naniniwala ako kay tita. Mahirap mang paniwalaan, pero kung dati-rati pinagtatawanan ko lang to. Pero kami na mismo ang nakaranas nun, talagang nagbago ang pananaw ko sa ganitong mga bagay. Kahit ngayon, nahihirapan pa din akong isipin kung paano yung nangyari. Isipin mo na lang, halos tanaw na namin yung mall mula sa bahay namin. Pero may mga umaaligid-aligid pa din na mga aswang. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers. Sobrang salamat po sa lahat po ng ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At sobrang salamat din po sa suporta, sa pakikinig po, at patuloy po na pagsuporta sa ating channel. Lalong-lalo na po sa mga matatagal na pong tagapakinig ng ating channel. Mga OFW listeners po na mula po sa iba't ibang panig po ng mundo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga listeners po natin na mula po sa iba't ibang panig po ng kapuluan po ng Pilipinas.
maraming salamat po. At ganun din po sa mga nagpapadala po ng mga kwento po sa ating channel po. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang laking pasasalamat. Nais ko lamang pong i-shoutout ang Bungkawil at Tampos family. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po kay Boss John Moses. Shoutout po sa iyo, boss. Maraming salamat po. Shoutout din po sa Kalinog, Iloilo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Arfi Saraba, dyan po sa may Mindoro. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga Mindoro po, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Flash na nagtatrabaho sa Coastwood Furnitures. Shoutout po sa inyo. At sa mga taga Coastwood Furnitures, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Hads, dyan po sa may Saudi. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa Diet Family, dyan po sa may Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss June G. Alcantara. Boss, maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Robert Fidelis, dyan po sa may Doha, Qatar. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po kayo dyan palagi sa Doha. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Annabel Apruebo. Pasensya na po at hindi ko po kayo na-i-shoutout agad, ma'am. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Ganun din po kay Boss Baby Langka. Maraming salamat po. Kay Ma'am Annie Viloria, maraming salamat po. Kay Ma'am Mary Asilar, dyan po sa may UK, maraming salamat po. Kay Ma'am Janet Verga, dyan po sa may Qatar, maraming salamat po. Kay Ma'am Liza Arcega, maraming salamat po. At shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, dyan po sa may Bucandalia 3, Imus, Cavite. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Fernando Marcos, dyan po sa may Antipolo, maraming salamat po. Kay Ma'am Christy Harm, dyan po sa may Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa may London, England. Kay Boss Hads, dyan po sa may Saudi, maraming salamat po. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji, na Boss Rudy Daboy Valera and family, Ma'am Ritz Consulta and family, kay Boss Sir Christian Vergara and family, kay Eman Cueto and Ariel Cueto and family, kay Boss Rodelio Jelay Maglinaw and family, kay Boss Ted Williams Amutan and family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Fasio Hernandez and family, shoutout po. At sa Dangkalan family, at sa 3 angels po ni Boss Benji na sina Eliza Bryce, Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Sobrang salamat po sa suporta. Kay Boss Carmelo Aroy, boss, shoutout po. Kay Boss Malvin Esguera, shoutout po sa inyo, boss. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Imelda Pasua, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Kay Ma'am Rosie de Mesa, ma'am, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo at sa inyong family. Kay Boss Klein Henry C, shoutout po. Sa Villaruel family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Kay Boss Rene Villaruel, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Del Mundo, dyan po sa may Brunei, shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Ganun din po sa Pan de Pain Bake Shop at Trent Agusan del Sur. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Robin Salvador, shoutout po. Kay Boss Marlon Bagunbon, shoutout po sa inyo, boss.
Kay Boss Ruel Mualia, shoutout po. Kay Boss Anton Nakan at kay Boss Norbayan Gumilong, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay kay Boss, mula po kay Boss Jainodin. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Jainodin, dyan po sa may Saudi, shoutout po sa inyo, boss. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po kay Boss Jing Fensalida, ang ating silent listeners. Maraming salamat po sa inyo, boss. Shoutout po sa inyo. Kay Boss Michael Mojica ng Tagaytay, boss. Shoutout po. Kay Boss Jonathan Alano, dyan po sa may Bicol, shoutout po sa inyo. Shoutout po sa inyo. At sana po maayos lang po kayo dyan, lalo na po sa nagdang bagyo po. Ingat po kayo dyan palagi. Kay Boss Joel Cabaog, shoutout po. Kay Boss Paul Adlaon, boss. Shoutout po. Kay Ma'am Yolanda Ramirez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po sa inyo. Kay Boss Jobert Lasartan, shoutout po sa inyo. At sa may King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Igan Orgia, dyan po sa may Tagkawayan, Quezon, shoutout po sa inyo. At sa mga taga Libutan, Mamasapan, Maguindanao, shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Jaino din, shoutout po sa inyo. Kay Boss Julius Apara, shoutout po. Kay Boss Ryan Pilaes, dyan po sa may New Zealand, maraming salamat po. Isa po sa ating mga silent listeners, maraming salamat po, boss. Kay Boss Bernard Pineda, boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga Catmon Boys, dyan po sa may Makati. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Rene Villarreal. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Salvador family, kina Donna Salvador, Andrea Von Salvador, Alita Salvador, at kay Kaiska Salvador. Mga silent listeners po natin dito sa may Pundisyon, Santa Cruz, Angat, Bulacan, shoutout po sa inyo. Ang pagbati po ito ay mula po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Vilma Verano, dyan po sa may Banawa, Cebu City. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Ruel Verano. Shoutout po. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Ruel Verano. Shoutout po. Daghang salamat, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Aquila Misahon, dyan po sa may Barangay Niogan, Pililla, Rizal. Shoutout po at maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas. Boss, shoutout po, maraming salamat po. Nais ko lamang din pong i-shoutout ang asawa po ni Boss Val Dayot, dyan po sa may Barangay Banban, Kalinog, Iloilo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo dyan. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss June Tupas at sa mga kasamahan po niyang mga pulis dyan po sa may Tarlac City Police Station. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo yan palagi. Shoutout po sa inyo mga boss. Salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Chief Engineer ng LCT 908, Chief Engineer John Moises Tampos Bungkawil. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan palagi. Shoutout din po sa mga kaibigan po ni Boss Benji. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Ingat po kayo palagi. Kay Boss Rudy Daboy Valera, kay Boss Rich Consulta, kay Boss Christian Vergara, kay Boss Ted William Amutan, kay Boss Rodel Jelay Maglinaw, shoutout po sa inyo. Kay Boss Pasio Hernandez, shoutout po sa inyo. Kay Boss Eman Cueto, shoutout po sa inyo. Kay Boss Ariel Cueto, shoutout po. At sa bayaw po ni Boss Benji, na si Boss James Mariano, at ang kanyang pamilya po, family po ni Boss James Mariano, shoutout po sa inyo. At sa 3 lovely angels po ni Boss Benji na sila Eliza Bryce, shoutout po sa inyo. Alia Briel, Olivia Norin Elise, at sa wife po ni Boss Benji na si Ma'am Maylin Dangkalan, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng nakikinig dyan po sa may Darasa, Tanawan City, Batangas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. At kay Boss Benji po, shoutout po. At sa Dangkalan family,
At sa buong kapuluan po ng Pilipinas, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Boss Benji, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout ang mga taga Montalban, Rizal. At sa Kalintaan, Occidental, Mindoro, shoutout po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayo dyan? At maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong pamilya. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Amphi Saraba. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Vienna Sakmon, dyan po sa may UAE. Shoutout po sa inyo, ma'am. Ingat po kayo dyan palagi. Maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong mga pamilya. Shoutout din po kina Boss Rick at Boss Resty Alcantara, dyan po sa San Diego, California. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss June Alcantara. Shoutout din po sa Alvarez family, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. Maligayang Pasko po sa inyong lahat dyan. Sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss JR Palau. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Eduardo Palau. Maraming salamat po sa laging pakikinig. Sobrang salamat po. Maligayang Pasko po sa inyo. Sa po ng inyong pamilya. Shoutout po sa inyo. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya na po. Sa next po na shoutout, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po ulit sa inyo.